Okay, pag-usapan natin ang isang napaka-interesanteng konsepto. Isang ideya ng isang parang hidden conflict, no? Isang labanan na hindi natin basta-basta nakikita pero sinasabing siyang humubog daw sa kasaysayan natin. Kasi, isipin nyo to, sa buong kasaysayan ba, lalo na sa Biblia, iisa lang ba talaga ang simbahan? Oh, paano kung dalawa pala sila? At hindi lang basta dalawa, magkaaway pa, mula pa sa simula. So para mas maintindihan natin yan, umpisahan natin sa umpisa, sa lumang tipan. Dito raw kasi nagsimulang lumitaw ang isang pattern, isang paulit-ulit na istorya. At wow, tingnan niyo tong comparison. Mula pa lang sa Eden, kitang-kita na raw ang dalawang panig. Sa isang banda, yung tinatawag na simbahan ng Diyos, ito yung base sa pag-ibig, sa pananampalataya tulad ni Abel at Seth. Pero sa kabila, nandyan ang simbahan ni Satanas. Ito yung gumagamit ng dahas, yung sumusunod sa sariling kagustuhan lang tulad ni Cain at ng mga Nephilim. Ang linaw ng pagkakaiba, di ba? At hindi dyan nagtapos. Nagpatuloy yung pattern na yan. Tingnan natin si Noah at si Nimrod. Si Noah sumunod sa utos ng Diyos, gumawa ng arko. Si Nimrod naman, ang ginawa, hinamon ng Diyos, itinayo yung tore ng Babel. So dalawang landas talaga, pagsunod o pagrerebelde. Tapos heto pa, Abraham versus Ehipto. Si Abraham, simple lang ang buhay, sa tolda lang, pero ang focus niya nasa Diyos, nasa pangako. Samantalang ang Ehipto, grabe, puro physical na kalayawan, puro yaman, hanggang sa makalimutan na nila ang Diyos. So ang tanong, saan ba nakatingin? Sa langit o sa lupa? At habang tumatagal, palinaw ng palinaw yung pattern. Ang Israel, sila yung bansang pinili ang Diyos bilang kanilang hari. Sila yung may tipan. Sa kabilang banda, ang Babylonia, ito yung naging simbolo ng pagiging biyahag, ng pagkalimot sa mga banal na bagay. Parang liwanag laban sa dilim. Okay, sige. Mula sa lumang tipan, lipat naman tayo ngayon sa bagong tipan. At dito, mas naging intense pa raw ang laban. Dito, may dalawang ideya na pinagkukumpara. Una, yung simbahang itinayo sa confession ni Peter, sa bato na si Kristo, na sinasabing hindi ito matitinag. At ikinukumpara ito sa isang simbahang kung saan, ayon sa ating source, ay pinahintulutan daw ang pagsamba sa mga idolo. At heto pa, sa panahon ng Reformasyon, lumitaw ulit yung dalawang panig. Yung isa, itinaguyod ang ebanghelyo. Yung isa naman, ayon sa interpretasyon, ay napasailalim sa kapangyarihan ng tinatawag na halimaw sa Revelation. So yung conflict tuloy-tuloy talaga. So lahat ng mga historical examples na yan, mula Eden hanggang Reformasyon, ay nagtuturo pala sa dalawang final forms, dalawang sukdulang simbolo kung tawagin. Ang una ay tinatawag na simbahang nobya. Sila yung mga, alam mo yon, yung trigo, hindi yung damo. Sila yung mga matatalinong dalaga na may langis. Sila yung mga nagtagumpay, yung mga tumutupad sa utos ng Diyos, puro positibong simbolo. At syempre, kung may nobya, meron ding kabaliktaran, ang simbahang patotot. Ito naman yung mga negatibong simbolo, yung mga damo, yung hangal na dalaga, yung mga sumasamba sa halimaw, yung dating pagtatao, kumbaga. Okay, so paano natin malalaman kung sino ang sino? Ang ganda ng susunod na analogy. May isang kwento mula sa lumang tipan na perpektong nagpapaliwanag ng pagkakaiba ng puso nilang dalawa. Kilala niyo siguro tong kwento ni Haring Solomon, di ba? May dalawang babae, parehong nagsasabi, akin niyang sanggol na buhay. So anong ginawa ni Solomon? Grabe yung wisdom niya, no? Sabi niya, sige, dalhin niyo rito ang espada. Hatiin natin yung bata sa gitna. At yung isang babae, yung hindi tunay na ina, anong sabi niya? Sige, hatiin niyo para walang makinabang sa ating dalawa. Doon pa lang, lumabas na yung totoong kulay niya. Ang mahalaga lang sa kanya, manalo siya kahit mamatay pa yung bata. Pero yung tunay na ina, sobrang nasaktan siya. Sabi niya, mahal na hari, wag po, ibigay niyo na lang po sa kanya yung bata. Basta wag niyo lang siyang sasaktan, wag niyo siyang papatayin. Now, gets niyo na? Ayon sa ating source, hindi lang yan basta tungkol sa dalawang nanay. Yan daw ay isang larawan, isang alegorya ng dalawang simbahan. Yung espada ni Solomon, yan daw ang simbolo ng salita ng Diyos. Ito yung espada ng katotohanan na kapag ginamit,
nahihiwalay yung tunay sa peke. Inilalantad nito kung ano ba talaga ang nasa puso ng bawat isa. Kasi yung tunay na simbahan, parang yung tunay na ina, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang buhay. Ang gusto niya, maligtas ang kaluluwa. Pero yung huwad na simbahan, tulad ng peking ina, okay lang sa kanya na mamatay o masira ang buhay basta masunod ang gusto niya. At ang lahat ng ito ay bumabalik sa isang fundamental na prinsipyo. Sabi dito, Sengmyongon Kemyong Ida. Ang buhay ay ang kautusan. So yun na pala ang ultimate test. Ang tunay na simbahan, ang pinaka-desire ng puso niya, ay sundin ang kautusan. Ang kautusan na nagbibigay buhay. At ang pinaka-importante sa lahat, itong labanang ito, itong pagkahahati na to, hindi yan natapos sa Biblia. Sinasabing nangyayari pa rin ito dito mismo sa panahon natin. Kaya ito ang tanong na iiwan ko sa inyo. Kung yung espada ng katotohanan ay ilalapad sa atin na yun, sa puso natin, ano kaya ang lalabas? Saan kaya tayo mapapabilang?